So, parang ano to itong failure nyo, magtuturo ito ng leksyon sa inyo mga kapiksi, and eventually, malalaman mo din or matututunan mo din what works best for you and what does not, and in the future, makakabawi ka din dun sa mga losses mo. Kaya nga sabi dito guys, a win-win outcome is forecast, no? So, whether positive man or negative man yung nangyayari sa inyo mga kapiksi, kayo pa rin yung panalo. Hello guys, hello Leo. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong October to November para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Yung New Moon ngayon guys ay natapat din na annual solar eclipse, no? So, yung New Moon ngayon ay sa October 2. Tapos yung next na New Moon naman guys ay sa November 1 mga kapiksi. So, ang reading na to ay para sa period na yan guys. And ito yung ating moon message para sa inyo guys. A win-win outcome is forecast. So, wala kang talo dito mga kapiksi, no? Ibig sabihin, walang talo sa mga kaganapan na nangyayari sa iyo, sa iyong physical reality ngayong season na to. Whether positive man yung nararanasan nyo or negative man yung nararanasan nyo mga kapiksi, ikaw pa rin yung panalo dyan. Ibig sabihin, alam mo yun, parang ikaw pa rin yung magbe-benefit sa lahat ng nangyayari sa paligid nyo. So, always look at the brighter side of things mga kapiksi. And kung mga problema at pagsubok naman yung dinadanas nyo, huwag kayo mag-alala kasi at the end of that journey, for sure may mga blessings na kaakibat yan. And may mga lessons na matututunan kayo dyan, mga kapiksi. Palagi nyo lang sabihin guys, everything is always working out in my favor. Okay? Again, everything is always working out in my favor. Ibig sabihin, paborsa nyo palagi yung sitwasyon, mga kapiksi, no? Para talagang maramdaman nyo na magaan yung buhay nyo kahit anong mangyari, palaging nagbe-benefit kayo guys. Okay? Attune to the moon guys, let go of that which is falling away. Yung mga kailangan nating i-let go sa buhay natin, i-let go nyo na guys, no? Huwag nyo nang hayaan na masaktan kayo, huwag nyo nang hayaan na paulit-ulit na maranasan nyo yung mga pain, yung mga emotional pain, kasi hindi kayo maka-let go, hindi kayo maka-move on. Everything that happened in the past, tapos na yun. So, wag na kayong matrigger, kumbaga, and wag nyo nang dagdagan yung sakit na nararamdaman nyo. So, you have to learn to forgive and you have to learn to move on, guys. For some of you, additional meanings nitong card na to, see the other person through the eyes of love. It will change your perspective. Kung meron kayong nakakatampuhan, mga kapiksi, kung meron kayong nakakasamaan ng loob, no? See them through the perspective of love and magbabago yung tingin nyo sa kanila. So, for example, partner nyo or specific person nyo, palagi nyo na lang everyday, ang palaging tinitingnan nyo na attitude nila is yung mga pangit, yung mga ayaw nyo, yung mga nakakairita, nakaka-annoy, no? Na alam nyo yun, attitude. But you also have to appreciate yung mga magaganda na ginagawa nila and instead focus on those guys, no? So, let's say for example, naging mabait siya ngayon, naging gentle siya ngayon, naging sweet siya ngayon, di ba? So, appreciate nyo yun mga kapigsi and look forward nyo na in the future, mas magiging ganun pa siya para yun din yung ma-push out sa inyong physical reality mga kapigsi, okay? For some of you, it's time for you to make a firm decision. Baka meron kayong mga kailangan pagdesisyonan, guys. Excuse me. So, ito na yung tamang pagkakataon para magdesisyon kayo para hindi nasasayang yung oras ninyo, mga kapiksi. Time for you to focus on yourself for a while. Baka nakakalimutan nyo ng alagaan yung sarili nyo. Natitake for granted nyo na yung sarili nyo, mga kapiksi. So, this is the best time para asikasuhin nyo naman yung sarili nyo. Okay? Look after yourself but avoid vanity. Now is a great time
for a makeover. Sa mga gusto lang naman mga kapiksi, no? Baka gusto nyo magpa-parlor, magpa-spa, mag-gym, or whatever para sa inyong makeover, okay lang yan. Kung ayaw nyo naman and you are contented sa kung ano yung itsura ngayon, that's fine mga kapiksi, trip nyo yan. But for some of you, you are being encouraged kasi baka nakalimutan nyo ng i-groom yung sarili nyo mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Tingnan natin yung ganap sa inyo. Libra ngayong new moon season. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong 500 pesos ng discount until September 30. So i-avail nyo na mga kapiksi, sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo guys. 20% discount naman yan until September 30. So i-avail nyo na mga kapiksi, sobrang ganda. Okay. So, dito guys, this is both negative and positive mga kapiksi. Dun sa negative guys, parang for some of you, you may have experienced yung mga failure pagdating sa kaperahan. By the way, Leo, kayo ay represent ng King of Wands and ito naman yung ating moon energy. For some of you guys, maaari nagkaroon kayo ng failure sa kaperahan, mga kapiksi. So, pwedeng ibig sabihin, maaring nalugi kayo or meron kayong mga losses, financial losses, financial struggles. Baka, let's say for example, may negosyo kayo or nagnegosyo kayo tapos nalugi kayo or nag-invest kayo, nalugi kayo, hindi bumalik sa inyo yung investment tapos parang abonado pa kayo mga kapiksi. Alright? Pero with this King of Pens energy, parang natututo na kayo mag-handle ng pera mga kapiksi and later on, parang ano to itong failure nyo, magtuturo ito ng leksyon sa inyo mga kapiksi and eventually malalaman mo din or matututunan mo din what works best for you and what does not, and in the future makakabawi ka din dun sa mga losses mo. Kaya nga sabi dito guys, a win-win outcome is forecast, no? So whether positive man or negative man yung nangyayari sa inyo mga kapiksi, kayo pa rin yung panalo. So in your case guys, kahit na negative yung nangyayari dun sa kaperahan ng iba sa inyo, magtuturo naman ito ng leksyon para mas maging matuto kayong mag-handle ng pera in the future or matuto kayong mag-handle ng business in the future mga kapiksi. And sabi ko nga, matututunan mo kung ano yung nagwo-work na best para sa'yo and what does not. So in the future, if ever na gusto nyo ulit magnegosyo or if ever na gusto nyo ulit mag-invest, alam nyo na kung alin yung nagwo-work sa hindi nagwo-work mga kapatid. Okay. So, pero kahit na yung iba sa inyo, kahit na nagkakaroon kayo ng mga financial failure, parang hindi naman kayo masyadong aligaga mga kapiksi. Actually, opposite pa nga yung nangyayari sa inyo kasi you have a lot of peace of mind. Parang ngayon, parang gusto nyo ring bumawi sa sarili nyo mga kapiksi, no? Parang mas pinagtutuunan nyo ng pansin yung sarili nyo, gusto nyo makabawi sa sarili nyo, and parang hindi na kayo masyadong natitrigger sa mga negative sa paligid nyo, and you are choosing to protect your peace, no? Yun naman talaga guys yung importante, no? Kumbaga parang mas pinipili natin kung ano yung mapayapa, kung ano yung magbibigay sa atin ng peace of mind, ganyan. And for some of you guys, maaari din kayong magkaroon ng good karma or maka-experience ng good karma mga kapiksi. Yung iba sa inyo guys, maaaring merong parang communication ito, parang feeling ko yung iba sa inyo, parang may nagpapakita ng intention na pagdating sa
love, or parang nagkakaroon ng interest, parang nagkakaroon ng love interest kayo. Sa mga single, no, syempre kung kayo ay in a relationship na, huwag nyo nang i-entertain ito mga kapiksi. Pero kung kayo ay mga single and parang mararamdaman nyo na merong gustong makipag-date or may nagkakagusto sa inyo, may nagpapakita ng interest sa inyo mga kapiksi. So kung feel nyo naman, why not go, no? Pero mas mabuti pa rin na kilalanin yung mabuti yung tao para hindi kayo maloko mga kapiksi. Yung date ngayon guys, no, ginagawa na rin scam yan ng ibang tao. Akalain mo, 'di ba, lahat na lang ginawang scam. Anyway, tingnan pa natin. Merong yung iba sa inyo maaari magkaroon ng travel mga kapiksi, no. Parang meron kayong pinaplano ng mga travel, ganyan. So push nyo lang mga kapiksi as long as safe naman yung panahon and yung lugar na pupuntahan nyo. Actually, yung iba, parang travel ito for, parang travel na matuto, no? Exploration, ganyan. Yung iba, pwedeng travel for pleasure, ganyan. Pero yung iba, parang nagta-travel kayo para matuto, business travel pwede, or parang pwedeng yung iba aattend ng mga seminars or event, no? Kung saan pwede kayong matuto mga kapiksi, learning more. Kung meron kayong mga nakaaway in the past mga kapiksi, maaari itong magkaroon ng reconciliation. Pag sinabing reconciliation, pagbabate mga kapiksi, so there is someone from your past na maaaring makipag-communicate sa inyo. Pero itong person na to guys, parang feeling ko medyo may trauma kayo dito sa person na to, kasi parang very toxic itong person na to. And yung presence niya, yung energy niya, no, parang na-trauma na kayo dito sa person na to. So, if ever man na mag-sorry ito sa'yo, feeling ko tatanggapin nyo naman yung sorry nila. Pero, I don't sense na makikipagmabutihan pa kayo dito sa person na to, kasi parang very toxic yung energy niya. Somebody na pinahirapan ka in the past, and somebody na parang gusto mo nang let go and kalimutan. So, okay na yun guys, as long as mag-sorry sila, 'di ba? Sometimes kasi kaya tayo nahihirapan mag-move on kasi hindi sila nagsasorry. Pero itong person na to, maaari itong mag-sorry sa inyo mga kapiksi. So, starting point mo na yun para maka-move on ka na from this person guys. Okay? Alright. So, pwede nyo guys pakinggan yung pampakonsensya subliminal natin, no? Kung ito ay iyong lover, past lover, or specific person. Kung gusto nyo na mag-sorry sila sa inyo, pwede nyo pakinggan yun. Very effective mga kapiksi. So, i-comment nyo na to sa comment section na to, mga magagandang energy natin, good karma, peace of mind, travel, exploration yan, at saka itong makaka-recover kayo sa mga financial loss nyo, no? So, yan yung mga positive energies natin mga kapiksi. So, i-mind nyo na yan guys sa comment section. Alright? Okay, so comment down below Leo if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And ito yung ating 2025 kapalaran guys, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and panoorin nyo na itong ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye bye.